Bago ko simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaaswang. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindanao at ang edad ko po ngayon ay 49 na. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Noong ako ay binata pa lamang at nang minsang magaway kami ng aking kaibigang si Rico sa bahay ng babaeng kanyang nililigawan. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayari. Sa kadahilan ng nababalitaan kong buhay pa po ang babaeng tinutukoy ko sa kwento. At bilang respeto na rin sa iba pang mga nakatira sa baryong iyon. Nangyari po ito taong 1991. Ang edad ko noon ay 18 pa lamang. Kasalukuyang bumibili ako sa tindahan ni Aling Linda ng asin noon ng hapong iyon. Nang biglang dumating ang kaibigan kong si Rico. Malayo pa lang ang kaibigan ko ay malaki na ang pagkakangiti nito. Kaya nagtataka ako at tinanong si Rico kung ano ang nangyayari sa kanya. Bihira mo lang kasi itong makikitang nakangiti, Sir Casper. Ito po kasi yung taong palaging nakasimangot na akala mo'y sinakluban ng maraming problema. Uy tol, anong meron? Mukhang hindi matanggal-tanggal yung ngiti mo sa labi ah. Tanong ko sa aking kaibigan nang makalapit na ito. Nakakangiting nagwika itong may nagugustuhan na siyang babae at siguradong sigurado na siya dito. Talaga lang ha, maiksi kong sambit. Hindi kasi ito mapirmi sa iisang babae lang, Sir Casper. Kumbaga, ginawang pampalipas oras lang ang mga dalagang nagugustuhan na akala mo'y nagpapalit lang ng damit. Minsan pa nga po, biniro ko itong mag-iingat sa mga nakakasalamuhan niyang dalaga. Baka mamaya mambabarang na pala iyon. Mayari pa yung kargada niya. Sana nga. Oo tol, sigurado na akong ito na talaga ang babaeng siseryosohin ko. Kampanting tugon sa akin ni Rico. Bago pa umalis ang kaibigan ko ay pinaalalahanan ako nitong samahan ko siya bukas ng gabi para umakyat ng ligaw sa dalagang si Lira. Tinanong ko naman siya kung saan nakatira yung sinabi niyang dalaga. Napansin kong sandaling huminto ang aking kaibigan sa paglalakad at ngumiting humarap sa akin sabay sabing, "Basta, huwag ka nang magtanong. Samahan mo na lang ako bukas." Aniya pa. Wala na akong nagawa, Sir Casper, kundi ang tumangon na lang sa aking kaibigan. Kitang-kita ko kasi sa mga mata nitong tila magseseryoso na sa babaeng napili. Kinabukasan nga, 5:00 pa lang ng hapon ay nasa bahay na namin si Rico. "Ano tol, tara na." Wika nito sa masayang boses. "Maya na tol, may inutos pa sa akin si nanay eh." Habang may ginagawa ako ay masaya niyang ikwento kung gaano kaganda si Lira. May mga pagkakataon pang umaaksyon-aksyon pa ito na para bang kaharap niya ang babae. Kaya napapailing na lang ako at natatawa ng mga panahong iyon, Sir Casper. Tinamaan na yata ng lintik itong kaibigan ko. Nakangiti kong sambit sa aking isipan. "Ano tol, hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo? Baka kasi gabihin na tayo sa daanan." Tanong ni Rico sa akin na halatang naiirita na. Inutusan kasi ako ng aking ina na maghiwa ng mga pangsahog at kalamansi bago umalis ng bahay. "Malapit na to, relax ka lang dyan," sagot ko dito. Pinapatuloy naman ni Rico ang pagkukwento tungkol sa babaeng nagugustuhan niya habang hinihintay ako nitong matapos sa ginagawa ko.
Ayon pa dito, Sir Caspar, napakaganda umano ni Lyra at mainhin ito kung kumilos. Maihahalin tulad mo ito sa mga babaeng Maria Clara noong kapanahunan pa ng ating mga ninuno. Napangiti na lang ako sa tuwing natutulala ang aking kaibigan habang nangangarap. Dahil sa nagmamadali na kami, ibinulsa ko na lang ang ibang kalamansing pinahihiwa sa akin ng aking ina. Tapos ay nagpaalam na ako sa aking ina na pupunta lang kami ni Rico sa kabilang baryo. Noong marinig ng aking ina ang binanggit kong baryo, Sir Caspar, bigla itong huminto sa ginagawa at nagsabing, "Ano ka mo? Pupunta kayo sa kabilang baryo. Alam nyo namang delikado sa baryong iyon, di ba? Kayo talagang mga kabataan. Kung saan yung delikado, doon pa kayo pupunta." Ayon kasi sa aking ina, bantog ang baryong iyon na may gumagalang aswang. Kaya delikado sa amin na magtungo sa baryong iyon, lalo na at gabi pa. Noong una ay ayaw pang pumayag ng aking ina, Sir Caspar, pero sadyang makulit ang aking kaibigan. At sinabi niya sa aking ina na sa bungad lang ng baryo kami pupunta at hindi naman kami masyadong magpapagabi. Wala na ngang nagawa pa ang aking ina, kundi ang payagan na lang kami nito na pumunta sa baryong binabanggit ko sa kanya. Ngunit, Sir Caspar, mahigpit na kabilin-bilina ng aking ina kapag may nararamdaman kaming kakaiba sa pupuntahan namin. Lumabas na kami kaagad sa baryo at huwag nang hintayin pang may mangyaring masama sa amin. Ilang sandali pa ay naglalakad ng kami patungo sa kabilang baryo. Sa tansya ko ng hapong iyon, halos mag-iisang oras din kaming naglakad bago nakarating sa baryong nililigawan ng aking kaibigan. Noong una, Sir Caspar, ay akala ko sa bungad lang ng baryo talaga ang bahay ng nililigawan ni Rico. Kaya pala ayaw niyang sabihin kung saan nakatira ang babaeng nililigawan niya. Dahil yun pala, nasa dulo pa ng baryo nakatira. Napakamot na lang ako sa ulo dahil hindi naman ako pwedeng magreklamo dito. Isa pa, nandun na kami sa nasabing baryo, kaya wala nang dahilan para umatras pa ako. "Ba't di mo naman sinabi, tol? Medyo malayo pala ang bahay ng nililigawan mo. Di sana nakapagdala ako ng flashlight." Wika ko pa dito. Nagsalita naman siya at ibinalik sa akin ang tanong sabay sabing, "Kapag ba sinabi kong nasa dulo pa ng baryo ang bahay ni Lyra, sasamahan mo ba ako?" Humagalpak na lang ako ng tawa, Sir Caspar. Dahil kahit kailan talaga napaka-advance mag-isip ng kaibigan kong ito. Sa madaling salita po, kilalang kilala na nito ang ugali ko. Kapag sinabi niya kasi ang totoo kung saan nakatira ang kanyang nililigawan, tiyak na hindi ko siya sasamahan. Dahil yun naman po talaga ang totoo. "O diba, nahulaan ko," dagdag ng wika nito. Hindi na lang ako sumagot. Sa halip ay inilibot ko na lang ang aking paningin sa paligid. Pasado 6:00 na ng hapon ng mga oras na yon, Sir Caspar. Kung kaya napakatahimik na ng kapaligiran. At wala ka nang makikitang mga taong naglalakad sa daanan. Medyo liblib na kasi ang baryong iyon at malayo na sa kabihasnan. Tanging mga kuliglig at mga ibong mga nagsisidapuan sa mga puno na lang ang aming naririnig. Ilang sandali pa, habang naglalakad kami sa daanan ay may nakasalubong kaming matandang babae. Nakatalokbong ito ng kulay itim na tela. Tinitigan ko pa ng maigi ang mukha ng matandang naglalakad, papasalubong sa amin. Maliwanag naman po kasi ang daanan ng gabing iyon dahil sa sinag ng liwanag na nanggagaling sa buwan na tumatama sa dinadaanan namin. Wala na rin kaming nakikita pang mga kabahayan na nakatirik sa gilid ng daanan. Sa halip ay pawang mga naglalakihang puno at mga talahiban na lang ang nasa gilid ng mga ito.
Ang tansya ko pa ng mga sandaling iyon ay malapit na kami sa dulo ng baryong iyon, Sir Casper. Noong tuluyan ng makalapit sa amin ang matanda, sandali itong huminto sa aming harapan at tumitig ng malalim. Kaagad ko naman itong binati at nagsabing, "Magandang gabi po, Lola. Makikiraan lang ho kami. Pupunta po kasi kami sa bahay ni Lyra." Nakita kong iniwas ng matanda ang kanyang paningin sa amin, tsaka nagpatuloy ng maglakad. Noong makalagpas na ito sa amin, sir, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. "Ano ba tong baryong napasukan natin, tol? Nakakatakot naman." Sambit ko sa aking kaibigan. "Tara, bilisan na natin para makarating na tayo kaagad sa bahay ni Lyra." Tugon lamang nito. Mabilis na kaming naglakad ng gabing iyon hanggang sa tuluyan na nga naming narating ang bahay ng kanyang nililigawan. Halos magimbal ako sa aking mga nakita, Sir Casper. Dahil nasa kasulok-sulukan na ng baryo ang bahay ng babaeng nililigawan ng aking kaibigan. Sigurado ka bang dito talaga nakatira yung babaeng nililigawan mo, tol?" Pautal-utal na tanong ko sa kanya. Tumango naman si Rico pagkatapos ay tinawag niya na ang babae. Sa di malamang dahilan, nakaramdam ako ng kilabot sa katawan na tila ba nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. May kakaiba kasi akong nararamdaman at para bang may mga matang nakamasid sa aming dalawa ni Rico sa labas ng bahay. Tumingin pa ako sa paligid sa kadahilanang nag-iisang bahay lang talaga ang nakatirik sa dulo ng baryong iyon. At kagubatan na ang likuran ng kanilang bahay. Isa pa ang ipinagtataka ko, Sir Casper. Bakit may naaamoy akong mabaho at malansang amoy na nagmumula sa loob ng bahay? Maya-maya pa, bumukas na ang pintuan at iniluwa doon ang napakagandang babae. Sandali akong nabighani at napatulala dahil sa hindi ko lubos akalaing napakaganda nga talaga ng babaeng nasa harapan namin. Siguro ay iyon na ang nililigawan ng aking kaibigan. Wika ko pa sa aking isipan nun. Hindi nga ako nagkamali sa aking naisip, Sir Casper, dahil iyon nga ang babaeng tinutukoy ng aking kaibigan. Sa isip-isip ko ba, langya naman talaga tong kaibigan ko. Kaya pala nagkukumahog pumunta dito dahil totoo pala talagang napakaganda ng nililigawan niya. Magiliw naman kaming pinapasok ng babae at pinaupo sa kanilang maliit na sala. Bali po, Sir Casper, kaunting paglalarawan ko lang po sa bahay ng babae. Pawid lang ang kanilang bubungan. Kawayan naman ang dingding at may silong sila na sa tansya ko ay 3 metro ang taas. Kawayang pinagdikit-dikit lang din po ang kanilang sahig. Kaya masisilip mo kung may tao ba sa ilalim. At gasera lang din po ang kanilang gamit noon. Pasensya ka na, Lyra, kung ngayon lang ako nakadalaw. Wika ng aking kaibigan. "Ano ka ba? Ayos lang yun. Walang problema." Nakangiting sagot ng babae. "Sandali lang ha. Nagluluto pa kasi ako ng pagkain. Tamang-tama dito na rin kayo kumain. Sumabay na kayo sa amin." Dagdag na wika ng dalaga. Amin? Ibig sabihin may kasamang nakatira ang dalaga doon? Pero bakit wala akong nakitang ibang tao? Tsaka nag-iisa lang siya sa loob ng kanilang bahay. Kunot noong napatanong ako sa aking isipan. Ilang sandali pa ay may narinig akong kaluskos sa silong. Kaya naman hindi ko maiwasang mapasilip doon. Halos mapatalon ako sa takot, mga kaswang. Sa kadahilanan noong silipin ko iyon, may nakikita akong mga matang nagbabagang kulay pula sa sewang
Sandali akong napakapit sa kinaupuan ko at itinaas ang aking mga paa. Anong nilalang na yon? Bulalas kong tanong sa aking kaibigan. Tamang-tama namang nagtungo sa kusina ang dalaga, kaya hindi nito nakita ang reaksyon ko. Anong nangyari sa'yo, tol? Pagtatakang tanong ni Rico. Akmang ituturo ko na sana ang nakita ko sa silong nang sa pagbalik ko ng tingin doon ay wala nang nagbabagang mga matang nakatingin sa amin sa sewang. Wala. Ano kasi, wag mo na lang akong pansinin. Wika ko na lamang dito. Dahil wala akong mahagilap na isasagot. Kapag kasi sinabi kong may nakita akong kakaiba sa silong, baka sabihin lang ng kaibigan kong nagdadahilan lang ako para makauwi na kami kaagad. Sa halip, hindi na lamang ako umimik. Habang nagmamasid sa loob ng bahay, ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang matandang gulo-gulo ang buhok habang tumutulo ang laway. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa amin, kaya hindi ko napigilang mapasigaw. Noong marinig naman ng dalaga ang pagsigaw ko, ay kaagad itong lumapit sa amin at inakay ang matanda. Lola, mga bisita ko po sila. Wika ng dalaga sa matanda. Nahiya naman ako sa naging reaksyon ko nang makita kong tumingin sa akin ang dalaga. Kaya napatingin na lang ako sa matanda at humingi ng pasyensya. Noong matitigan ko ang mukha ng matanda, bigla kong naalala na ito yung matandang nakasalubong namin kanina sa daanan. Pasyensya na kayo sa lola ko. Ganito lang talaga siya kung kumilos. Wika ng dalaga at inakay na ang matanda papunta sa may kwarto. Nakakahiya ka, tol. Biruin mo ba namang bigla kang sumigaw? Natatawang sabi sa akin ni Rico. Napakamot na lang ako sa noo at natawa sa sarili. Dakilang matatakotin po talaga ako, Sir Casper. Mabilis rin po akong magulat. Lalong-lalo na kapag may mga bigla-bigla na lang sumusulpot malapit sa akin. Maya-maya lang ay lumabas na ng kwarto ang dalaga at ipinagpatuloy na ang paghahanda nito ng pagkain. Nagpresenta naman ang aking kaibigan na tulungan na ang kanyang nililigawan na maghanda ng mga plato sa pagkainan. Habang naghahanda na sila ng pagkain, sir, hindi ko talaga maiwasang kabahan. Dahil para bang may nag-uudyok sa akin na umalis na kami sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung dala lang ba ng gulat kanina sa matandang sumulpot sa pintuan ang kabang nararamdaman ko. Kasi nararamdaman ko po talagang nag-iba na ang klima ng hangin. Bigla na lang po kasing umalinsangan at mas lalong nakakasulasok sa ilong ang mabahong amoy. Na kanina ko pa naamoy bago pa kami pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay tinawag na ako ni Rico para kumain. Ngumiti naman ako sa dalagang silira bago umupo na sa hapagkainan. Nang tignan ko ang ulam na inihanda nito, ay nilagang karne iyon, Sir Casper. Kaya natatakam talaga ako lalo na nang makita kong umuusok-usok pa iyon. Kaagad kong dinampot ang kutsara at humigop ng sabaw. Noong humigop na ako ng sabaw, bigla akong nasamid at napaubo. Sa kadahilan ng walang kalasa-lasa ang ulam na niluto ng dalaga. Wala man lang kahit asin o kaya ay mga pangsahog. Literal na karning nilaga lang talaga iyon nang halukayin ko, Sir Casper. Kaya naman naisip kong may dala pala ako ng kalamansi. Para naman magkaroon ng lasa yung ulam, papatakan ko na lang iyon ng kalamansi. Sandali kong dinukot ang kalamansi sa bulsa. Saktong hindi nakatingin sa amin ang dalaga. Dahil nasa kusina ito at naghahanda ng pagkain ng kanyang lola. Agad na piniga ko ang kalamansi sa sabaw. Natuwa pa kami ni Rico dahil natikman rin pala nito ang sabaw na walang lasa.
Maya-maya pa, agad kaming napatakip ng ilong nang biglang umalingaso ang napakabahong amoy na nagmumula sa pinataka naming ulam. Halos masuka na kami dahil sa napakasangsang na amoy. Napatitig kami sa sabaw na pinatakan ng kalamansi dahil nakikita naming bumubula ito hanggang sa walang ano-ano. Nagtaasan ang balahibo sa aking katawan at nangilabot at biglang napatayo kami ng aking kaibigan nang makita naming may mga lumulutang sa sabaw na tenga ng mga tao at mata. May mga pailan-ilan ding daliri ng tao. "Ano yan, tol? Karne ng tao?" Bulalas kong tanong. Mas lalo pa kaming nangilabot, Sir Casper, nang may narinig kaming mabangis na angil ng hayop na nagmumula sa kusina. Nahintakutan kami at dahan-dahang nilingon ang naririnig naming pag-angil na nagmumula sa kusina. Halos takasan na ako ng ulirat nang makita ko ang isang babaeng nakatayo sa kusina at nakaharap na sa amin. Buhaghag ang buhok nito na animoy kasing tigas ng alambre. Pulang-pula ang buong paligid ng mga matang nanlilisik na nakatingin sa amin. May mangilan-ngilang mga balahibong tumutubo sa buong muka at walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway nito. Tol, si Lira ba yan?" Nangangatog kong tanong sa aking kaibigang natulala rin ng mga sandaling iyon. "Tol, pag bilang ko ng 3, tumakbo ka na kaagad sa labas ng bahay. Maliwanag ba?" Bulong nito sa akin. Tumango naman ako sa sinabi nito at inahanda ko na ang aking sarili para tumakbo palabas. 1, 2, hindi niya natapos pa ang pagbibilang dahil mabilis ko na siyang hinatak palabas ng bahay at nagsisigaw habang humihingi ng tulong. Nagbabaka sakali akong may makarinig sa amin at tutulungan kami. Halos hindi na ako magkamayaw sa pagtakbo, Sir Casper, dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Ilang sandali pa ay may mga yabag na akong nararamdamang humahabol sa amin at may mga pagaspas ng malalaking pakpak, pati huni ng wakwak ay may naririnig na rin ako. "Takbo lang, huwag ka nang lumingon," narinig kong sigaw ni Rico sa akin. Kaya mas binilisan ko pa ang kumiripas ng takbo nang walang lingon-lingon. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay, hindi ko na nararamdamang nakasunod sa akin si Rico. Kaya naman napalingon ako. Nanlaki ang aking mga mata, Sir Casper, nang makita kong dinudumog na ng 2 nilalang si Rico. Kahit takot na ako at nangangatog na ang aking mga tuhod ng mga sandaling iyon, mas nanaig pa rin sa akin ang balikan at tulungan ang aking kaibigan. Kaya kaagad akong bumalik dahil hinahatak na ng mga ito pabalik sa bahay si Rico. "Uy mga aswang, akong harapan nyo, mga duwag!" Sigaw ko sa mga nilalang. Kunwari ay matapang ako, o di kaya ay sinasabi nilang atapang atao. Alright. Napahinto naman ang mga ito sa ginagawang pagdumog sa aking kaibigan at hinarap ako. "Patay ka diha." Umangil ang mga itong humakbang papalapit sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at kilabot, Sir Casper, dahil kitang-kita kong nagsisikintaban ang katawan ng mga nilalang. At umalingasaw ang amoy na nagmumula sa mga langis na ipinahid ng mga ito. Sandali pa akong nagpalingalinga at naghagilap ng kahoy o kaya ay batuman lang para maihampas sa mga aswang kung sakali mang susugurin na ako. Sa kakaisip ko kung saan kukuha ng pamalo, nang bigla kong nakapa ang mga kalamansi sa aking bulsa. Kaya nagmamadali ko iyong kinuha sa bulsa at hinigpitan ko ng hawak ang kalamansi para mapiga iyon sa kamay ko.
Ilang sandali pa ay susunggaban ako ng mga aswang. Kaya napatakbo na ako habang binabato ng mga kalamansing napiga ko sa aking kamay ang dalawang ito. Mabilis namang umangil ang mga ito nang matamaan ko iyon. Kaya kinuha ko ng pagkakataong makatakas kasama ang aking kaibigan. Pagkalapit ko kay Rico ay tinulungan ko itong makatayo at tumakbo na kami papalayo. Narinig ko pa ring hinahabol pa kami ng aswang. Pero hindi ko na hinahayaang mahuling tumakbo ang aking kaibigan. Baka kasi madakot na naman ito ng mga aswang. Sa halip ay sinabayan ko ito sa pagtakbo kahit paika-ika na siya. Sakto namang may nakita akong putol na kawayan sa daanan. Kaya pinulot ko iyon at iwi na si Iwas. Ilang sandali pa ay tuluyan na kaming nakalapit sa mga kabahayan. Kaya sumisigaw na ako at humingi ng tulong. Hindi nagtagal ay may isang bahay ang nagbukas ng ilaw at lumabas sa pintuan ang Padre de Pamilya. May bitbit itong matalas na itak bago lumapit sa amin. "Saan kayo galing? Anong nangyari sa inyo?" tanong nito. Kaagad naman naming isinalaysay ang buong pangyayari sa lalaki. Nakita kong napakamot ito sa ulo bago kami inaya papasok sa kanilang bahay. "Naloko na. Hindi niyo ba alam na bantog na aswang ang maglolang iyon sa dulo ng baryo? Kaya nga walang mga nakatira malapit sa bahay nila kasi natatakot." Wika ng lalaki. "Hindi po namin alam, kuya eh. Si ito kasing kaibigan ko. Nakilala lang yung apo nun, nung matanda." Wika ko sa lalaki. Pagkapasok namin sa loob ng bahay niya, agad na kumuha ng mga halamang gamot ang lalaki at kinamot ang mga sugat ng aking kaibigan. Nang medyo okay na kami at medyo nakapag-ipon na ng lakas, doon na namin napagpasyang umuwi na lang. Hinatid naman kami ng lalaki sa bungad ng baryo. At nung makauwi na kami ay sangkatakot na sermon ang inabot namin. Dahil kung nagkataon lang na walang kalamansi daw sa bulsa ko, malamang ay kinatay na daw kami ng maglola. At yun nga ang nangyari. Kinabukasan ay nag-usap kami ni Rico. Ang gusto niya ay gumanti pa kami. Pero inawat na kami ng mga magulang namin. Kasi baka malaking gulo pa daw ang mangyayari. Magpasa hanggang ngayon po ay buhay pa rin ang maglolang iyon. At medyo dumadami-dami na rin ang mga bahay doon. Pero magpasa hanggang ngayon ay bantog pa rin na aswang iyon. At ang dulo ng baryong iyon ay kilala bilang tirahan ng mga mangtas na aswang. Sa mga Bisaya po ay alam nila kung anong ang ibig sabihin ng mangtas. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Pagpalain kayo palagi at mag-ingat. Muli po, ako po si Dario ng Mindanao. Oras na para magkape. Alright.